Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sasabihin ko sa inyo ang mga dapat na ayusin pagkayari mong dumating dito sa Canada. Mga dapat mong gawin, mga dapat mong kunin para ikaw ay makapagsimula na agad. Ito ay napaka-importante, guys. So sana tapusin itong video na to para makapulutan nyo ng aral. So sinishare ko to based on my experience. Ayun, nasabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin yung mga dapat gawin o ayusin pagkadating mo dito sa Canada. I-share ko to based on my experience. Sana i-filter nyo na lang kung ano yung ma-adapt nyo. Depende yan sa mga pathway natin. Okay? So, number 1, napakahalaga. Accommodation. Ako, nanggaling ako sa Middle East, sa bansang Kuwait. Dumating ako dito nang meron na akong matitirhan. Ang tip ko lang sa inyo is mag-join kayo sa social media account, mga Pinoy group, mga samahan sa Facebook, kung saan pwede kayong magtanong, mag-post, maghanap ng matitirhan. Ang presyo ng bahay dito, depende yan. Sa tinitirhan ko is from 500 to 600. May bathroom, kasama internet, libre gamit lahat sa bahay. Pag apartment, medyo may kamahalan nga lang, 650, 700. Depende yan sa lugar. Kasi nandito ako sa British Columbia. Depende yan sa mga location, sa mga provinces. Kaya ako to sinasabi na habang nandyan kayo sa inyong lugar, ay wala pa kayo dito sa Canada, para hindi kayo mahirapan. Kasi napakahirap kapag yung tinatawag nilang firefighter, mga ganun, ang sinasabi nila, mahirap yun, yung bigla-biglaan. So habang nandyan pa lang kayo, magtanong, mag-explore. Okay. So number 2 na dapat mong gawin, kumuha ka ng SIN o yung tinatawag nilang Social Insurance Number. Ito, ang makukuha mo lang is hard copy na ibibigay nila sa'yo. Pwede kang mag-apply online. Pero based on my experience, the best way is mag-walk-in ka. Ano ba yung mga dapat dalhin? Ang dadalhin mo lang is working permit na nakuha mo nung dumating ka dito sa Canada, na binigay ng immigration officer sa'yo. Pangalawa, passport. Siguro 10 to 15 minutes lang kapag nag-walk-in ka, makukuha mo na agad. Yun. Ang pangatlo, ang dapat mong kunin is kumuha ng bank account. Dito sa Canada, maraming mga bank na pwede mong kuhanin. Mag-walk-in ka lang. Pero dapat bago ka mag-walk-in, mag-online appointment ka muna. Nang sa ganun, yung transaction mo sa kanila is mabilis, ma-approach ka nila agad. So ano ba yung mga dapat na dadalhin? Katulad din ng SIN number, magdala ka ng work permit, and then passport copy. Sabihin mo lang sa teller or kung sino mong mag-approach sa'yo na new to Canada ka. Sa ganung paraan, mabibigyan ka nila ng the best na offer para sa'yo. So pwede ka mag-apply through RBC o yung Royal Bank of Canada, CIBC, TD, BMO. Marami yan. Depende sa province na pupuntahan mo. So kapag nakapag-open ka ng bank account,
gagawan kanila yan ng profile report sa kanilang computer, and then during that moment mag-offer sila ng credit card sa'yo. Ang tanong, mandatory ba yung credit card? Yes, mandatory. Kasi sa ganyang paraan, makakapag-build ka ng credit history, which is in the future reference, magagamit mo yung credit history mo sa pag-apply ng permanent residence, kasi ang government ng Canada magbe-base din sila sa credit history mo. So upon applying your bank account, and then they will offer you a credit card, it depends on your status, which is you are new in Canada. They are the one and will decide how much they will give their credit limit. So kung ako sa inyo, kung yung bankong a-applyan nyo is mag-offer ng credit card, i-grab nyo na. Okay? And then, kapag okay na lahat, maghihintay ka lang ng like 1 to 2 weeks. In-email nila yan sa address mo, which is nandun na yung agreement letter and nandun na yung card. In that way, you can activate your card through calls or through online. And then, ang susunod natin ayusin is napaka-importante. Since galing kayo sa ibang bansa, kailangan nyo kumuha ng mobile plan. So sa mga nagtitipid, kung may cellphone kayo na okay pa, much better. Ang kukunin lang ninyo is yung internet plan. Maraming internet provider dito sa Canada, gaya ng Fido, Rogers, Virgin, and others. So sa akin, naka-Fido ako. Nung unang kuha ko ng plan, naka 5 GB internet lang ako, which is hindi ko pa yun nauubos. I guarantee you guys, kumuha lang kayo ng maliliit na GB. Okay? So, ang binabayaran ko is monthly is $60 per month, which is nandun na yung internet, unlimited calls, buong Canada and US, unlimited message, unlimited video call, and then unlimited international message sa labas ng bansa. Yun. Kaya ako sinasabi sa inyo na kunin nyo lang is 5 GB kasi hindi nyo maubos yan eh. Dito, libre ang wifi access. Kahit saan ka pumunta, pwede kang kumonek. Yun ang napakaganda. So kung ikaw ay wala kang cellphone, meron naman, nag-offer naman sila ng mga plan with mobile. Okay? So, magtanong lang kayo sa mga internet provider na pupuntahan niyo pag nag-apply kayo. Okay? So, requirements since bago ka dito sa Canada, passport copy, work permit. Yun. Okay. Next is eto. Dito, kailangan mo itong kunin. Ang tinatawag nilang Medical Service Plan or yung MSP. Nandito ako sa British Columbia, ang tawag nila dito is MSP. So, depende yan sa mga provinces. So, itong MSP, napakahalaga kapag ikaw nagkasakit dito. Ito ay guaranteed by government, which is kapag nagkasakit ka, hindi mahal yung mga babayarin mo. Yun. Meron naman mga private medical insurance, pwede rin kayong kumuha. Pero I guarantee you, kumuha muna kayo ng mga government medical service plan like MSP. Okay? So dito kasi napakamahal magkasakit. Ma-hospital ka. Napakahalaga. Lalo na kung wala kang kamag-anak. So MSP, pwede siyang i-apply online. So pumunta lang kayo sa website ng bawat province kung saan kayo mapupunta. And then fill upan yung mga form na dapat yung sagutan. In that way, maghihintay kayo ng 7 to 10 days. I-mail nila yung ready-made na card. So papakita ko sa inyo yung sample ng MSP card.
Okay? So, ganito ang sample niya. Makukuha nyo ng ganito, which is, ito yung likod niya, na nakalagay dito, this is not a driver's license. This is ID for your health, which is anytime na magkasakit kayo, magpa-check up, ito ang hahanapin nila. Okay? Next, kailangan yung kumuha ng identity card after yung makakuha ng MSP. Identity card, mag-book kayo ng appointment online bago kayo mag-walk-in. Okay? So, pumunta lang kayo sa may malalapit na BCAA office kung saan province man kayo ma-assign. Lagi nyo dadalhin yung mga valid documents like medical, passport and work permit. Based on my experience, may babayaran kayo dito. Hindi naman siyang kamahalan. Hindi siya lalagpas ng $50 or something. Ganun. So, pipicturean nila kayo dun, kukunin yung mga documents, kukunin yung mga mahalagang information sa inyo, sabihin nyo lang dun na newcomer kayo sa Canada. Very approachable naman sila dito pagdating sa mga ganyan. So, after nyo mag-apply, kailangan nyo magantay ng mga ilang weeks para ma-receive mo itong card na to. Okay? In-email nyo lang yan sa address. So, napakahalaga dito guys, yung mga bawat address na ibibigay nyo is tugma lahat and correct. Kasi kapag namali ka dito, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ma-receive yung mga card. So, papakita ko sa inyo yung sample ng identity card. So, yan po yung card ko with picture. Okay? And then, this is not a driver's license at the back. Okay? So, nanggaling ako sa Middle East. Sa Middle East na pinanggalingan ko. Paglalabas ko dun, kailangan may dala kang ID. Kapag wala kang dala at na-check ka ng police, pwede ka nilang dalhin. Dito, kahit wala ka pang mga ID, pwede kang lumabas. Okay? So, guys, ito lamang ay base sa aking experience. Kung may makukuha kayong impormasyon sa video ito, ay maraming salamat. Itong video na to, isinishare ko lang sa mga taong nais makapunta dito, makakuha ng impormasyon. So guys, hanggang dyan na lamang. So sana mag-subscribe kayo sa video na to para sa mga susunod na content. Okay? So guys, have a good day.